Ngayong gabi, maririnig natin ang mga pinakaunang mga alaala ng ating guest nung sinasamahan niya sa albularyo ang nanay niya. Paano kaya may impluwensya ng ganitong experience ang pag-intindi ng isang bata sa mundo ng kababalaghan? Madaming kwento si Biyaherong Nakamura ang ating guest at hihiwalay natin sa 2 episode ang kanyang mga kwento. Sa part 1 ng kwento ni Nakamura, merong kwento ng mga multong walang muka. Haunted na stuffed teddy bear, umaalulong na mga bangkay, at ang nanay niyang nakulam. Okay, ngayong gabi, ang ating guest ay syempre isang listener at nag-reach out siya dahil mukhang may listahan siya ng kanyang kwento, medyo madami-dami. Good evening, Mr. Nakamura. Good evening po, Sir Nick, sa mga listeners sa podcast, sa YouTube. Kung anong oras man kayo nakikinig, magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa inyo Ayun. lahat. Ayun. Ayan, Mr. Nakamura, baka gusto mo nang simulan ng ang mga kwento mo nga. Opo. So, start ako muna kasi medyo ito yung isang memory ko nung, I guess, 4 to or 5 years old ako. Andun pa kami sa lumang bahay. Kasi yung bahay namin is a compound. So, for every child ng grandparents ko is tigi-tigisa sila ng mga bahay. Okay. But for yung second house, since Mary pa lang ng mama ko noon. So doon muna kami. Tapos kasama ng mama ko yung tita ko, which is identical twins kasi sila. Okay. So parang hirap silang paghiwalayin muna. Yes. And then habang inaayos yung bahay namin dun sa pinakadulo, isang memory ko dun, hindi ko rin maintindihan kasi ang sabi ko sa sarili ko, buti ako ito ngayon. Okay. No? So, hindi ko alam kung bakit ko sinabi yun. Kasi, but yun yung nasa memory ko. As in, bata pa ako eh. Parang siguro, yung ganun nga, mga 4 or 5. I really can't remember kung ilang taon ako. Pero, nung para nagkakaisip na talaga ako, no, naalala ko yun, sinabi ko yung sarili ko without knowing the reason why I said that. No? So, ayun. Tapos, after nun, lumipat na kami dito sa dulo naming bahay. Kasi sila tita and si mama, nagtayo sila ng parang tindahan. May tindahan kami dun sa pinakaharap na bahay, sa unang-unang bahay. Parang birthday ko ata yun that time. Tapos sabi ng mama ko, pakita mo nga kay tita mo yung regalo sa'yo ng ninong mo. Sabi sa akin, sige po, sabi ko ganyan. So labas ako, siguro mga 150 meters din yung layo nung bahay namin from the tindahan, no? Sling bag siya na parang pambata siya. So excited ako na pumasok ako kasi yung location pala nung tindahan is sa labas siya nung gate, pinaka-main. Sa labas So, ng gate ng compound? Yes po, oo. Okay. So alabas ako, tapos nung nandun na ako sa may gate, ayun na, nakita ako na, I know lalaki siya kasi nakabarong siya. Pero wala siyang muka. Okay. Tapos, ang weird nun, mga after ilang years, after a week or after a week or 2 weeks ko na siya na parang naalala na nang time nung nakita ko siya, yung entity, kung ano man, kung multo man siya, parang kaming dalawa lang yung nasa buong mundo. Parang tumigil parang kang, alam mo yun, parang kang kabayo na yung may harang yung blinders, vision. oo. Yes, kaming dalawa lang yung nag-i-exist that time for a few seconds. Tapos, since bata ako, hindi ko naman alam kung ano ba siya, kung multo ba siya. So, hinayaan ko lang. Tapos, dire-diretso lang ako. Tapos, pinakita ko na nga kay tita yung regalo. Tapos, para nakalimutan ko na siya. Tapos, next naman, kasi yung compound namin, yung isang bahay doon, before my house, no, binenta yun ng family para ma-budgetan din ay maayos yung buong compound. So isang bahay doon is originally from Bicol.
And parang naging pamilya na rin namin sila, ganyan, kalaro-kalaro namin yung mga ate-ate namin doon. I remember dati na nagising na kami kasi may sumisigaw, no? May sumisigaw sa kabilang bahay. Si Ate Jennifer, yung isang dalaga doon. Mm. Ang sinisigaw niya is, tigilan mo na ako. Mga ganun siya. Wag mo na akong lapitan, wag mo na akong puntahan. Sabi ganun. Tapos, edi kinaumagahan, parang may pinatawag silang healer or mangtatawas. Ang sabi sa kanya is, nagustuhan siya ng kapre ata or Mm. tikbalang something between the two, no? So, every night for the whole week nun, sigaw siya ng sigaw, nagwawala siya. Wow, 1 Tapos, week, oo. yes, opo. Kasi doon sa likod ng bahay namin, sa kabilang ibang bahay na, meron doon malaking-malaking puno ng mangga. So, ang sabi nung tatawa, so, syempre para chismis-chismis kami noon. Yes, Dahil oo. parang pamilya na rin namin. Sabi, doon nang gagaling yun sa kabilang bahay, doon sa puno ng mangga. Syempre, hindi naman namin property yun. And then, hindi naman namin pwede sabihin putulin nila. Yes. Diba? So, ang nagawa na lang is pinadala yata siya. Nalala ko pinadala siya ulit sa Bicol muna for the meantime para makatakas siguro tapos doon na siya i-heal para mas sabi nung parang manggagamot is mas mahina. Parang ganun. Ewan ko, hindi ko rin alam eh. Parang mas mahina yata yung power nung kapre o nung tikbalang kapag malayo siya dun sa bahay niya. Sa Parang bahay niyo. ganun. Oo, oo. Opo, parang ganun. Tapos yun naman, after nung siguro ilang months, bumalik na yung ate-atehan namin dito. Okay na siya. Okay na siya ulit. Tapos doon na niya sa amin kinuwento na already na nga siya ikwento sa lahat Mm. na every night nga daw yung entity na yun is trying to, you know, parang rape her. Okay. Oo, oo. Oo, ganun. Eh, gusto siyang kunin kasi nagandahan sa kanya, ganun, ganun. Yun nga, kaya parang sabi niya every night, nilalabanan niya. Kaso syempre, tao lang siya eh. Parang Yes. ganun. Oo, oo. Hindi niya kaya talagang labanan without any help from, mga mangtatawas or manggagamot. Pero question, Hmm. bumalik siya dun, wala na siyang takot, parang okay na, parang gano'n? Opo. Wala na siyang takot nun. Pero ang ano po doon is hindi na siya totally nag-stay. Parang ganito na lang nangyayari. Siguro twice a week pupunta siya dito sa lugar namin tapos pinag-dorm na rin siya at the same time. Okay. Kasi alam ko that time is student pa siya, college student siya nun. So para makaiwas na rin, para hindi na rin baka may possibility balikan siya o ano Yes, man. oo, oo. Nilalayo siya. Opo. Tapos, this is just nung bata ako. No? Pag nanonood ako ng TV, kami ni Mama, nakakita ako ng mga parang mga stuff toy na yakap-yakap ng mga bata, no? And then I have pictures ng mas bata ako na meron din pala akong yakap dati ng mga stuff toy, mga ganun. So sabi ko kay Mama noon na time na umuwi kami sa probinsya kasi merong parang fiesta sa amin. Mm. Bili mo naman ako ng stuff toy parang nasa TV. Kasi usually doon ako na Oo. kumukuha ng mga idea doon sa TV. Yes. Oo. Sabi niya, sige, sabi niya gano'n. So, naalala ko yung teddy bear na yun is yung pinaka kulay niya, primary color niya is red. Red, Tapos yung okay. parang yung chest niya is white. Parang ganun. White siya na teddy bear na ganun. So, syempre ako bata, excited ako na kasi gusto kong ma-experience ba yung may katabi ka sa pagtulog. Na Okay. parang teddy bear na Oo. yakap-yakap mo. Yes. And then, di natulog na ako that night. Kasi wala naman ako sariling room. So, of course, magkasama kami ni Mama sa kama. Doon ako sa bandang wall. Naalala ko siya, kitang-kita ko, pero hindi ako makagalaw eh, no? Oo. Tinatawag yung pangalan ko. Nung teddy bear. Tinatawag yung yes, tinatawag niya. So, parang ilang beses tapos nung pagising ko, di iyak ako ng iyak, sigaw ako ng Mm. sigaw. Mm. Sabi ko, Mama, tinatawag ako ng teddy bear, sabi ko gano'n. So, ang ginawa ni Mama para ah,
parang siguro mawala ko ano naman is tinapon niya na. Tinapon niya kinaumagahan yung teddy bear. Kaya sabi ko, sayang naman. Pero syempre, pero kasi ganun din yung kaming dalawa lang din ang feeling ko nun is parang kaming dalawa lang yung nasa mundo. Mm. Nung nakikita ko yung teddy, parang nakafocus lang yung vision ko dun sa Yes, teddy yes. bear. And then Oo. it is calling me, no? I don't know why, kung ano yung gusto niya, pero it sounded like a woman na malamig. Alam mo yung parang talagang Parang, babaon. kunyari, pangalan mo is Charlie. Okay. Yes. So Oh, parang, parang Charlie, parang ganun. na mas Meaning mo na mahaba, malamig? Charlie. Ah, Ganon okay. siya. Oo. Parang, Parang parang inaakit ka, parang ganun or, yes, parang okay. ganon po. Oo. Parang huli na hindi ko siya maintindihan na, of course, kahit naman siguro hindi ka na bata, makarinig ka ng ganong, Oo. eh, magwawala ka sa takot at nag-iiyak talaga ako. Oo, oo. Opo. Pero question, hindi mo to na-mention, pero saang area tong compound na to? Kahit yung generic area, general area lang. Meaning, kahit province lang or... Okay lang po. Yung compound namin is a project 2 sa ano nas QC. Okay, okay. Opo. Kasi ang history din kasi nung lugar namin is nung 1940s or 50s is talagang Talahibaan naman siya before they improve it and turn it into a housing, no? Yes. So possibility is high for any supernatural, Oo. parang ganun. Oo. And we have this kakao sa gitna noon, no, noong 90s. Mm-mm. May punong kakao doon and kasi yung family namin actually is hindi naman kami may mga, let's say, third eye talaga na, pero parang malapitin po yung Oo. family kasi namin ng mga ano eh. Oo. Ayun. I'll add more into sa history din ng family na hindi Sige. naman sobrang sinister yung mga na-experience sa mga tita ko. Pero meron Meron, oo. talaga. Kasi yung um, naalala ko din nung time na, yung pala, nung pinadaman na merong magtatawas Yes. nung doon sa ati-atihan namin na parang Ate. family na rin namin. Mm. Sabi niya, wala ba kayo napapansin dun sa kakao nyo? Sabi niya gano'n. Mm. Sabi, ano pong meron? Tapos sabi ng nanay ko, o pasok ka muna sa loob anak. Sabi sa akin gano'n. Bakit ma? Sabi, basta pasok ka muna doon. Hindi niya ako pinarinig kung ano yung Yes. pinag-usapan nila. Oo. Nalaman ko na lang siya yung parang history or ano man is mga medyo matanda na rin ako. Mga college na rin siguro ako ng pero ayun, again, bibigay ko yung buong details about na doon sa nalalaman ko, which hindi naman sobrang sinister, but there is Yes. something really going on with that with our Area, no? house, Oo. with our area. And ayun nga, since nung bata ako, ang weird sa akin nun, mga 6 or 7, ang akala ko po is ang mga patay kapag 12 a.m. is ang tawag dito, we do howling, yung yung gumaganon. Oo, oo. Oo, I have this not notion, no? Parang I know, kasi I saw when my tito died. Okay. This is on my mother's side, no? Ang di pa naman uso Saint Peter nun or any other Yes, yes, no. oo, So oo. so ang culture natin is ang wake is either from in your province house or anywhere na basta sa bahay usually, di ba? So ang wake noon is sa Laguna. Kasi siyempre usually hindi naman ako pwedeng matulog di ako pwedeng magpuyat Yes. since meron kami patay. So ine-exploit ko yung pagkakataon na Oo, oo. makapaglaro-laro, Oo, ganyan-ganyan ng oo, gabi. oo. And then dumating na, kasi yung bahay namin dun sa Laguna, dalawa siyang, isang may malaking bahay and then one of my tito built an extension, no? Extension na house para doon pero tagusan naman siya talaga. Oo. Tagusan, parang pwede kang umikot pasok ko doon sa unang house, pwede kang lumabas sa second house, parang ganun. Oo. So, andun ako doon sa ninong ko kasi yun. Ninong ko yung anong yun. Yun So, namatay, oo. hindi po, yung may bahay na Ay, may extension. bahay. Okay, okay. Opo. So, nandun ako sa extension, wala na ako magawa, ikot-ikot ako, ganyan, nakita ko yung mga
susugal sa loob ng compound din doon. And then pagpasok ko doon sa main house, which is doon naka ano yung coffin, yung casket, no? Nakita ko yung tito ko. Ewan ko bakit tinignan ko yung oras, no? Mm. Makulit kasi ako nung bata din in a way Oh. na maano ako matanong ako ganyan. Nakita ko siya, umaalulong siya. Yung bangkay? Yes. Sabi ko, bakit maalulong to? Sabi ko, okay. Sabi ko, as parang, ganun pala yun. Sabi ko, ganun. Kasi mahilig akong magtatanong bakit Oo, ganito, oo, oo. how it works, no? Oo. Okay. Sabi ko, maalulong pala yung mga patay. Sabi ko, pag alas 12 na, sabi ko, sige. Tapos sila, nakikita ko yung mga tao, parang wala lang. Nakatingin lang din sila doon sa patay. Sabi ko, so sabi ko, okay. Yun pala yun, sabi ko, ganun. Oo. So, so kasi ang nangyari po sa amin, no, nung 90s, well, that gives an idea how old I am now. Oo, oo. So, nung 90s, every year may namamatay sa family namin, Okay. unfortunately. Oo. So, right after that, after a year, no, I can't remember, 97 or 98 na, one of my lolo naman died, no? And then, again, it's dun din the same house na binurol Yes. na ngayon. So ako, Chinek mo. ah, bibo-bibo ako. Oo. Sabi ko ganun. Tapos andun yung isang cousin ko sa mother side ko din. Sabi ko, tinan mo, mag-aalis 12 na kuya. Sabi ko gano'n. O bakit? Ano meron? Aalulong na si Lolo. Sabi ko, ano nga aalulong? Sabi ko, Oo, oo. maalulong naman talaga yung mga patay. Sabi ko, pag alas 12. Saan mo natutunan niya? Sino tuturo sa'yo? Wala. Sabi ko, kasi si Tito, sabi ko, nung namatay siya last year, umalulong din siya. Hindi umalulong ang patay. Hintayin natin. Sabi ko gano'n. Yayabang ko pa eh. Yabang ko pa eh. Oo. Pero pag bata ka, Oo. parang feeling mo lagi kang tama. Kung Tama. pag Oo, tama, correct, correct. ilalaban Oo, mo. oo. Dumating na yung alas 12. Walang nangyaring gano'n. Okay. So ako, sabi ko, so anong nangyari? Parang hindi ko naman totally na naisip na, ang nasabi ko lang siguro, ba't ganun? Ba't hindi Oo. umalulong? Oo. Si Tito naman umalulong nung last year, sabi ko gano'n. Tapos ayun medyo nakalimutan ko na nga din yung mga bagay na yun, na parang naging joke ko na lang. Siguro, hindi ko rin masabing imagination kasi nandun sila lahat eh. Oo. May question lang ako, Opo. Nakamura. Yung sabi mo umalulong, nakita mo gumagalaw rin yung bibig o may sound lang? Yes. Gumagalaw rin. Gumagalaw yung bibig. Pero bukas mata, wala. Bibig lang talaga. Hindi mo na maalala. Sarado po yun. Ang pagkakalala ko is bibig talaga niya yung parang, yung, Oh, if someone is laying down, no, para pag gumagano siya, yes. yung arc yung katawan niya Oo. para yung pag ganon siya, ganon yung, so akala ko Gumagalaw rin yung katawan? gumagalaw in a way kasi para siyang nag-arch Oo. kasi is trying to, yung Yes. vocal niya para Yes, mailabas niya yung, parang ganon po yung nangyari. So, parang naging weird siya na, well, sa akin noon, ang ginawa ko na lang, parang ginawa ko na lang siyang katawa-tawa Yes, kasi, yes. again, kasi hindi ko pa lang na-explore yung mga ideas about supernatural. So, it is weird. It's different from what I know nung mga time na yun. Pero, Yes, yes. I never thought na it was something else. Parang ganun po. Ayun. And then, kay mama, kasi si mama nagkaroon siya ng, unfortunately, around 8 years old ako, no? Na-diagnose na siya ng cancer. It was a breast cancer. Then, kasi that time, may hint naman na sa story ko, I always just mention my mom, not my dad, no? Kasi that time, naghiwalay na sila. They're living separate ways na that time. And then, of course, yung mga naging parang past na nanliligaw sa kanya, yung mga nang dalaga pa siya, nag-continue. Nag-continue na maging manligaw uli kahit na regardless meron na ako. Ako na, no? Yes. Nandun na ako sa storya, kumbaga. Yes. Pero she did had a boyfriend that time. Unfortunately, yung sabi is meron daw isang babae na may gusto rin dun sa naging boyfriend ng mama ko that time. And ang sabi kasi pinatawa siya na pinapakulam daw. Mm-mm. Pinapakulam daw yung nanay ko.
Naalala ko kasi kasama-kasama din ako lagi usually sa mga ganun eh. Meron pa yung kandila ang gamit eh. Sa isang basin, um, tutuluan ng kandila. Yes, oo. Then it will form into something, I don't know, May pero it shape, will oo. form a shape, no? Mm-mm. And then that's the parang medium ko naman gagamitin nung ano na to tell us ano yung nangyayari, kung sino man yung nagkukulam, ganyan, ganyan. So ang naalala ko lang noon is ang sabi sa kanya, nagpapakulo siya ng isang herbal. Okay. Ang tawag doon is lubigan. Ano no? Lubigan. Okay. Yes. Pakukuluan niya yun. Tapos, iinumin niya yun. Sobrang pait daw ng lasa. Oo. And there's one time, pinainom sa akin ni mama yung sip lang. Sip Oo. lang. Oo. Para magkaroon ako ng ideas. Pait talaga. Sobrang pait. Now, ang sabi sa kanya, sa nanay ko is, regardless kahit anong marinig mo sa gabi, wag mong ititigil. Hmm. Okay, sabi niya ganun. Yung pag-inom. Yes po. Okay. And parang isang gabi, kasi si mama mahilig malapit din siya sa mga pamangkin niya, mga pinsang ko. Oo. So, from time to time, minsan may mga makikitulog sa amin na pinsang ko, parang gano'n. That time, yung isang pinsang kong babae na mas matanda sa akin, nakitulog sa amin. Parang ano lang, sleepover Mm. for fun, parang gano'n. Kakainom lang ng nanay ko ng lubigan niya na pinakuluan, na ganyan, mapait. And then, nung gabi, narinig nila parehas, no? Na may umiiyak. Hmm. And it's coming from our CR, yung restroom namin, yung shower. Doon siya nanggagaling. So parang nag-i-echo siya, no? Nag-i-echo siya. No? So ang ginawa nila, lumabas daw sila, dala-dala ako. Palabas ng bahay. And then, parang after ilang minutes nun, ayun, pasok na sila uli. Every night, ganun daw eh. Okay. Tapos, naalala ko kasi parang nagkikwentuhan sila ni tita, yung identical twin niya na parang ang sabi niya, ayoko nang inumin Mm-mm. kasi parang mahina na yung iyak niya. Sabi niya gano'n, parang siguro titigil na yan. Mm-mm. So, syempre, nag-aaway sila in a way ng tita ko na, ba't ba titigil? Sabi niya, Mm-mm. sinabihan ka na nga Mm-mm. na kapag tinigil mo yan is ikaw ang mayayari. Sabi niya, ikaw yung mamamatay kung ano man. Yes, oo. Dire-diretsuhin ka na yan. Hindi, sige, sabi niya gano'n. So, sa awa ng nanay ko, tinigil niya na. Tinigil niya yung pag-inom. Oo. So, alam na natin kung anong mangyayari. So, ayun na nga, mas Oo. naging worse na yung situation Yes. ng nanay ko. And then, ang ginawa nila is they asked for other opinion. Mga second opinion, not from a doctor ha. Mm-mm. Yung mga faith healer na to, mga faith healer, mga nagtatawas, yung mga ganyan. And then, parang napanood ata nila sa TV or kung ano man, si Tata Emong. Okay. Si Tata Emong is parang taga Tondo Manila ata. Basta yung area ni Tata Emong, Sir Nick, is depressed area. Yes. So, we asked assistance or help from one of my tito naman on relative, no? Kasi at that time, siya lang yung may kotse. Means, no? Transportation to get there. Mm. It's sobrang weird, Sir Nick. Kasama nung ka? area Kasama ka nila? Yes, every Oo. time. So, na-expose ako sa mga ganitong bagay, mga bata pa lang, no? Pupunta kami doon every Friday. Every Friday yan. Darating kami doon mga 2 p.m., 3 p.m., ganyan. Pero usually, ang nakakasalang na kami, mga around 7:30 Okay. p.m. Oo, mintay pala. Oo. And then lahat, Sir Nick, ng pasyente, let's say pasyente na rin in a way, is mga gruesome talagang makikita mo. Oo. Ano yung mga yun? Meron doon akong naalala, hindi ko makakalimutan, is yung babae naka-wheelchair na siya, buntis, and then may mga may oozing na nana Oh, wow. Oo. sa hita niya, Oo. tumutulo ng ganyan. Tapos, and ang weird din tong area is, I'm not saying anything against Tata Emong, no? Yes, oo.
But the area itself, it's really strange. Siguro puro full of negative na din. Oo. And then the neighborhood na rin is pag umaga, ah, wala akong nakikitang ibang tao. Okay. Naglalakad-lakad or anything. Wala, oo, wala. Wala. Puro mga pasyente lang pero yung mga kapitbahay sarado yung mga pinto, mga bintana. And then pag gabi na, let's say 6 p.m. na ano, doon na sila nabubuhay parang naglalabasan na sila. Lalabasan, oo. Oo. Siguro dahil alam nila na yung mag-start na yung session, yung mga ganon. Yes. Or marami nang pwede silang ah, ano yun, makita Oo, ng mga oo. ano. So, ang gagawin nun, so ito na, ilang beses akong nakapagsama doon sa session. Ang number one rule na naalala ko is, ang sabi ni Tata Emong, wag niyong isasarado ang mata niyo. Mm-mm. Okay? Pwede kayong tawag kumurap, of course, di ba? Pero yung talagang intentionally na i-close mo yung eyes mo, Yes, oo. parang mag-rest mo or you will take a nap. No, sabi niya ganun. Wag niyong gagawin yan. Kasi maaaring sa inyo sumapi. Oo, oo. Okay, sabi niya gano'n. Tapos naalala ko noon, yung mga tao, hindi naman siya, si Tata Emong naman, hindi naman siya directly humihingi ng pera, no? Donation, just donation. Meron doon, mga nagbalot pa nga yung mga nakikita ko, na nasa plastic, yung iba pa nga, alam mo yung basket ng magbabalot, di ba? Oo, Usually ganun, mga dala-dala nila. oo, oo. Ayan, tapos parang pila kayo, tatawagin na yung mga pangalan nyo, o pasok na kayo, pasok na kayo. So, ang laging nangyayari doon is ako, since ako yung bata, doon ako sa ang itsura kasi ng bahay ni Tata Emo, pagpasok mong ganyan, may maliit na sala, and then sa left side niya, merong hagdanan pataas Okay. na kita mo yung baba. Ganun. Tapos, so ako doon lagi ako pumipwesto doon sa taas ng hagdanan. Mm. Tapos, may time pa nga na naririnig ko yung X-Men. Palalabas na. Oo. Sabi ko, 7:30 na, hindi ko na naman napanood yung X-Men. Kasi yun, di ba, yung nanonood yung sino man, yung anak na siguro, ganyan. 7:30 na, sasabi kong gano'n. Tapos, edi na, hihiga na yung medium. Oo. Ang gagawin ng medium, yung tatae mo, is lalagyan siya yung ng manok, parang strand ng manok, Paano? yung balahibo niya. Balahibo ng manok, oh. Yes po. Lalagyan doon sa toes. In between of those toes, parang gano'n. Hindi ko na maalala sa which exactly where he put that, Iipitin niya yun, parang iniipit-ipit niya. Tapos, may maririnig mo na yung medium. Ang laki na ng boses. Okay. Basta parang, pang horror, yung typical na Yes. sinasapian. Oo. Tapos, naririnig ko na, bakit ka sumasapi dito? Bakit mo ginugulo tong tao to? Bakit mo, iba-iba yung reason niya nung mga nahuhuli niya. Tapos, nagiiyak yung medium, yung spirit man yung kung ano. Oo, oo. Parang pag ikaw kumbaga, kung ikaw 8 years old, 7 Oo. years old, Yes. diba? Talagang hindi TV yung pinapanood mo, in real na talaga na ito na siya, ito na yung nakikita ko. So, parang naging normal na sa akin yung ganun na every Friday pupunta kami doon. Punta kayo doon, oo. Pero yun, unfortunately, wala din. Hindi rin siya na natulungan, unfortunately. Siguro dahil huli na. Ang ano lang doon is same sila ng sinabi nung unang pinuntahan ni Mama. Minaiinggit sa'yo. Oo. Ganun. Bakit mo tinigil yung gamot mo? So, alam niya. So, alam niyang tinigil without Yes. your mom saying it. Oo. Oo. Sabi, yun na nga lang ang ano mo. Yun na nga lang ang way mo para maka-exit, makaligtas ba? Kumbaga, parang ganun. Oo. So, syempre kami, parang malungkot kami. Sabi niya, sige, itatry pa rin natin every week. Sabi niya gano'n. Hanggang sa parang, ngayon na nga, and then, unfortunately, wala nang way for us to go there kasi si Mama, bedridden na. Naging bedridden na siya. Na we have to stay sa hospital na. Ilang months din No? Ang kalaro ko nun is
mga nurse, mga Oo, ganun. oo, oo. Mga nurse, mga doktor, mga ganyan. So, yun yung lagi kong kalaro-kalaro sa mga ganun. And then, since private kami noon, ilang buwan na kami doon, of course, maubusan na rin kami ng Yes. budget, Oo, ng oo. financially, it's a challenge na rin Oo. for the family na we had to move her sa parang public, ano siya, same hospital pa rin, pero yung ward, yung mga ganun, parang Yes, oo. public ward, something Oo. like that. Then, doon namin na-meet, weird nga to, direct ano, mina-meet kami, hindi ko yata nasama to sa list, naalala ko na lang siya. Mm. Mina-meet kami ni mama na magnanay. Ano din, nanay at saka isang batang lalaki. Yung ward na yon is dalawa lang kami yung nandun. Dalawang pasyente lang. Tapos sa dulo ng ward na yon is balcony. Yung balcony Okay. na. Oo. So we asked permission then if we could, put her just beside na malapit sa balcony para may fresh air, something. Kasi hindi na aircon eh. We're using electric fan na and then Oo. ceiling Yes. ceiling fan na because of the change that we did. Alam mo yung na-experience mo, have you met someone na, Sir Nick, na ang gaan-gaan ng loob mo? You don't know why? Mm. Yun din ang sinabi sa amin ng magnanay. Ang sabi sa amin, alam nyo, ang gaan-gaan ng loob namin sa inyong dalawa. Sabi ko din, Mm. sabi din ni Mama, oo, bakit kaya? Sabi niya gano'n, bakit ang gaan-gaan ng loob namin sa inyo? Hindi naman dahil wala kaming Yes. nakakausap. Oo, No? oo. Hindi eh. It's different eh. Parang, ang sabi nila, actually, last day na namin ngayon. Sabi niya gano'n. Kasi meron silang pasyente rin eh. Parang gano'n eh. Tapos parang ang lungkot ko. Oo, oo. Ang lungkot ko na masaya at the same time na parang ang nararamdaman ko doon is finally nakita ko kayo. Sabi? Sabi ko sa sarili Okay. ko. O sabi sa sarili mo, oo. Oo, parang finally nakita ko kayong magnanay. Pero actually, hindi ko na maalala yung pangalan nila pero yung alam mo yung mga scenario, yung mga scenes ng how many years ago. Naalala ko pa din hanggang Oo, ngayon oo. na tas nga nag-usap parang nagkikwentuhan kami nung si mama na doon sa kama niya, tapos doon kami sa balcony kami tatlo. Ah, Nag-uusap kami, ganyan-ganyan. Na parang, ang gaan-gaan talaga. Sobrang Mm. gaan ng pakiramdam na parang, alam mo yung feeling na parang kilala mo na siya noon Mm. pa. Mm. Mm. Ayun. Tapos, yun, kinaumagahan, nagmalis na sila, parang, okay na yung pasyente nila. Tapos parang, ayun, naiwanan kami na doon for how many months pa din. No, parang ganun. And then, wala na kaming, of course, naging balita. If, ano nangyari sa kanila. We never Yes. had the chance, of course, na wala pa namang cellphone that Oo, time. No? oo, oo. So, and unfortunately, that time is wala na kaming means to get a landline. No? Kasi, of course, all of the money will Oo, be punta sa hospital, oh. for the expenses ng medical situation. Eh. So, ayun. So, unfortunately, nung 9 years old ako, no? My mom passed away na. Dito na Mm. kami, bumuwi na kami sa bahay kasi Mm. we were told na ng hospital, the doctor just giving her like how many months na lang to live. Oo, oo. And para hindi na rin kami gumastos ng sobrang laki, no? Oo. That time is, yun na nga, sa bahay na lang. And then, if ever na magpapadala na lang sila ng mga nurse to check her vitals or something like that. Ayun, and then, she passed away. Mm. Tapos of course, then nilibing na namin and everything. E di ito na, we have this tradition na may mga papadasal, no, Mm. pasyam. Doon kami sa mismong bahay, which is dito. Yes. Yung sinabi ko sa'yo Ito, na medyo I okay. have reservations na Okay. magstay dito. Pero I decided na, fuck it, gawin Oo, natin to oo. dito. Parang Sige, ganun. sige, go lang. So, of course, yung position o yung tsura ng bahay ngayon is different from what it is before, no? How many years ago. Basta naalala ko, tawiran ng kitchen and then CR namin is we have, ang tawag dito, yung tela. Okay. Parang Oo, telang oo, ganyan. may tela. Oo, may Usually, di ba divider. sa divider, yun, parang Oo. ganyan. Everyone is praying, the rosary, yung ganyan-ganyan. Tapos ako nandun sa far
end of the room, no? Parang gano'n. And then doon ko nakita si kung sino man. Um, Babae siya. Okay. And nalilisik yung mata niya. Mm. And nakatingin siya sa akin. Mm. Sa akin lang siya nakatingin. Yes. I don't know, wala naman akong naramdaman na meron ako naramdaman na in a way na takot. Pero again, it's the same. The same feeling, no? Or situation na parang kaming dalawa again, yung nasa mundo. Kaming Yes. dalawa lang. Nakatingin lang siya sa akin. Tapos yung buhok niya is yung parang tayo-tayo gulo-gulo. Oo, oo. Parang simple lang yung damit niya eh. Parang naka-blouse lang siya and then palda na something. Typical. Typical na mga nanay-nanay na Oo, mga oo. ganon. Pero I know, hindi naman yun ng nanay ko. Kasi Oo, oo. I know na sinabi din niya sa akin yan before she passed away na if ever naman na magkaroon ako ng may makita ka, sabi niya sa akin, na tinatakot ka, hindi ako yun, sabi niya sa akin. So, syempre ako, iyak ko ng that time. Syempre, Yes, of course. Oo. she's giving me this information na kailangan ko tandaan. Pero sabi, inatandaan ko, hindi ikaw ang nanay ko, sabi ko. Hindi ako tatakutin o gustong yun ng nanay ko, sabi ko gano'n. Pero of course, andun yung andun May yung kaba. Oo. kaba, oo. Tapos, edi, tapos na siya, tapos na yung dasal, and then again, so parang, siguro para ma-entertain ako ng mga pinsang ko that time. Kasi doon sa kanto namin, mayroong rentahan ng mga family computer, kung alam mo na, of Oo. course. Oo. That giving us Napapanahonan, a eh, hint. no? Oh, yes, of Oo, course. oo. Nandito naman na tayo. So, Oo. yun na. Yung dilakad kami, tapos dun sa first house kasi, yung which is may tindahan, yung bintana nun, sa loob nun kasi merong duyan-duyan. Okay. Isang lola ko doon. I remember na tumingin ako pakaliwa. Andun siya. Mm. Yung babae na naman. Yes, the same woman. Nakatingin lang siya sa akin. Saglit lang, mga siguro 1 to 2 seconds lang. Then, Oo. para sa akin, parang wala na akong babala ka. Oo. pero of course, hindi naman, takot pa din ako, no? Oo, Pero oo. as much as possible, actually, this is the first time, again, na minention ko yan, itong situation na to. Kasi, meron pa rin akong research na, alam mo yun, na parang, baka, wag naman, na magpakita uli Oo. siya all of these years, no? Pero kasi pag nandito ako sa bahay, if ever na magkakaramdam ako ng something is off, no? Parang something negative. Like ko sinasabi, yung iniisip ko lagi, isa dito si mama. Mm. Maprotektahan ako ng nanay ko kahit anong mangyari sa mga spirit. Sa spirit, of course, parang Yes. ganun. Oo. Oo. So yun ang nagiging reason ko to para lumaban sa mga Yes. yun, tumaas yung Tumapang. Oo. tumapang. Oo. Oo. So yun ang lagi kong iniisip na. So after naman nun, fortunately, hopefully, Oo. hindi na siya magpakita uli. Papakita. Oo. Oo. Tapos, ayun po. So of course, yung bahay ng 9 years old ako, ang sabi sa akin ng mga tita ko is balikan na lang dun sa bahay, which is Oo. compound pa rin naman. Doon ka na Yes. magstay kasi syempre wala ka namang kasama dyan sa bahay. Oo. Yung bahay nyo. Sabi ko, okay, sige po. Tapos, yung bahay na pangalawang bahay, which is doon nakatira na yung lola ko, is sa taas nun is we have like 1, 2, 3, 5 rooms. Okay. Okay. Hindi naman siya sobrang laki. We just dinivide lang siya for my cousins and my tita na nakatira doon. So siguro parang meron silang mga 10 or 20 square meter each. Parang ganun eh. Okay. Oo. So medyo malaki din naman siya. Oo. So nagstay kami doon, ako tsaka si Lola. Nasa isang room kami. Ako sa isang kutsyon, tapos si Lola doon sa parang main bed, no? Kasi gusto ko na rin, sabi ko, gusto ko sarili din akong kama para kasi that time, ang inaisip ko noon is, hindi ako naawa sa sarili ko in a way. Naisip ko, mag-isa na lang ako. Regardless if nandiyan yung relatives ko, mga tita ko, lola ko na, of course, hindi ako papabayaan. Pero, Oo. alay kong iniisip noon is, walang tutulong sa akin kundi ako lang din, sabi ko. Mm-mm. Kasi nung bata pa lang ako, tinuturuan na ako ni mama. I don't know why. 7 years old, marunong na ako magsaing, naglalaba na Okay. ako. Oo. Oo. Tapos iaangat niya yung kama dati. Ako yung susuksok doon, punasan ko yung kama namin sa ilalim. Oo, Kasi yung oo. kama namin dati, may springy, mabibigat. Yes. Yes. Oo. 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 So ako sususok doon, ginagawa namin siyang laro. So kaya parang sa akin, nung bata pa lang ako, parang
gusto ko na maging independent in a way, regard, kahit naman, of course, may kailangan ko pa rin ng tulong, of course, Yes, oo. pero ayoko Reliant. magpaka-baby-baby. Yes, oo. Oo, Oo. parang gano'n. Ayun, nilumipas naman yung mga ilang taon. Siguro mga grade 4 na yata ako, grade 5. Ang dati uso nun, pag may mga crush-crush ka, syempre, kailangan marunong ka mag-gitara. Alam mo Oo. yung mga gano'n? Oo, oo, oo. So, kasi sa family namin, halos lahat kami, we can say 90% to 95% ng magpipinsan, is marunong kami kumanta, Okay. gitara, yung musikero ba, Oo. na kahit hindi naman sobrang naging successful, pero we know yung our Mm. music in a way, parang Oo. ganun. So ako, syempre ako yung pinakabunso, parang kailangan ko i-prove eh. Kailangan ko matuto din ako mag-gitara, gitara ako ganyan. I remember that was like, paggagabi na eh, nandun ako doon sa room namin ng lola ko. Oo. Tapos, meron na ako nararamdaman na something is going on, someone is looking at me or staring at me, whatever. Na kailangan ko na, may nagsasabi sa akin na umalis ka na, bumaba ka na. Mm. Ganun. Oo. Oo, parang ganun. So, di pinaba ko yung gitara. Tapos labas ako doon sa room. Tapos may maliit kaming hallway. Now, paglabas ko ng hallway na ganun, sa left side, pag tumingin ka dun sa, right after nang lumabas ka ng kwartong yun, Oo. sa left side nun, andun yung room ng uncle ko. Now, yung room na yon, yung pinto niya is parang may sira siya sa top left kung saan sinasarado yung pinto. Oo. Meron siyang punit, parang hindi punit eh, makapal yung kahoy pero meron siyang sira. Ayan, may sira siyang ganun. So makikita mo yung parang pinaka-top nung part nung ano ng pinto. And then that pinto is sobrang tigas niya. Okay. Hindi mo siya basta-basta maitutulak. Okay. Kailangan mo ng force in a way to pull and to push. Kasi parang luma na siya, di ba? Oo. Medyo nag-disalign na, ano na yung ano no, yung pintuan. Hindi ko alam kung bakit, pero may nagsasabi sa akin, tignan mo yung pinto. Tignan mo yung Mm. pinto. Mm. So ako naman, ako naman tong uto-uto, in a way, tinignan ko rin siyang gano'n. Tinignan ko yung pintuan. Mm. So may uwang nga yung taas niya. Tapos nakikita ko, unti-unti siyang pumapasok pa loob. Yung ano? Yung pinto. Yung pinto, okay. Bumubukas siya na unti-unti. Eh ako lang ang tao nun sa bahay namin. And sabi ko, hindi to pwedeng mahanginan. Mm. Kasi sobrang sarado tong pinto to eh. Pagkita ko ng Sir Nick, takbo ako sa baba. Oo. Kasi there's no way for that to open by itself. Oo. Kasi sinabi ko nga, kailangan mo siyang itulak para lang mas masarado siya o mabuksan. Parang ang feeling ko that may gustong lumabas from that room Mm. to do something to me. Parang Oo. ganun eh. Oo. Oo. And then prove ko siya in a few years after that na there is really something going on with that room. With that room. Oo. Yes, oo. So lumabas akong ganyan. Nakwento ko na yun sa tita ko. Sabi ko, may something sa kwarto ko. Sabi Oo. niya ganun. Oo. Sabi niya, actually, meron talaga dito. Sabi niya ganun. Finally, meron na tayong confirmation na there's something going on with our compound na nothing sinister pa yata. Pero Yes. there's really something going. So, kinuwento niya sa akin yan. Nagkwentuhan kami ng mga experiences nila nung mga teenager sila na Sa bahay na yun. Oo. sa bahay na yon. And then, uh, mga minor in a way naman, pero kung ikaw syempre, of course, yun yung nandun, iba talaga. May time na magkakasama sila ng mga pinsan silang mga babae na bibili sila ng, tanda ako pa, bibili kami ng pandesal tsaka Rino. Sabi niya gano'n. Mm. Liver spread, di ba? Yes, oo. Mas Rino. gusto na yan eh, liver Oo. spread daw. Tapos daw, nung bubuksan na nila yung pinto sa second house, bumukas daw mag-isa. Aba, sabi daw nila, sila Oka at saka yung mga kapatid nila. Oo. Mukhang tatakutin tayo ah. Oo. Pagbukas daw ng pinto, nakita daw nila yung lalaking mestizo. Oo. Mestizo, ang tangkad-tangkad daw. Tumayo daw gano'n, no? Tapos parang katingin sa kanila. Oo.
So takbuhan sila dito papunta sa bahay ko, which is hindi pa nagagawa that time. Oo. So nagtapo na daw yung mga yung tinapay nila, yung pandesal Yes. nila, Oo. tsaka yung Oo. mga dila-dilata. Oo. Sabi niya, tsaka ano dyan, si tito mo, sabi niya, isang tito ko, si Tito Oka, ang hula namin dyan is meron niyang nagbabantay sa kanya. Okay. Si Tito, ano mo naman, is feeling namin lagi siyang may kausap na spirit. Oo. Sabi niya ganon. Okay. Sabi ko, ano ba to? Sabi ko, oo. Sabi niya, may isa pang naalala ko, sabi niya sa akin, parang doppelganger. No? Mm. Pero for this one, for sa story naman ito, is nothing serious naman. Yes. Oo. Oo. Sabi niya, naalala ko dati, sabi niya sa akin, nung dalaga pa kami, wala pa kayo yan nila, ganyan, mga pinsan mo, wala pa kayo yan. May darating kami bisita, sabi niya gano'n. Ang mama mo nasa taas, sabi niya gano'n. Okay, sabi ko. Tapos ako, tinanong ko siya, sabi niya, ilang gatang yung isasaing ko? Mm. Sabi niya gano'n. Kasi darating si ganyan, sabi, hindi ko lang kung sino. No. Siguro dalawa, tatlo lang. Sabi niya gano'n. Okay, sige, di sa akin, gano'n siya. Tapos mamaya-maya, ilang minuto lang, mga 2 to 3 minutes lang. Bumukas daw yung pinto, yung sa pinto, sabi niya. Sabi niya, ka Oh. nandito? Oh. Ano nandito? Sabi daw ng mama ko. Di ba, pinabili mo ako lang ganito sa palengke? Sino kausap ko? Sabi niya, gano'n. Ewan ko sa'yo, sabi niya, gano'n. Oo. Oo. Tapos, ayun, tapos may mga nga daw na, tapos na-mention niya yung kakao. Oh. Sabi niya, sa kakao, may something dyan eh, sabi niya, parang gano'n eh. Pero hindi naman ako yung nakakakita, sabi niya. Ano ko lang, sabi niya sa kanya, ang kwento niya sa akin, siya kasi, if merong something na mangyayari or may decision siyang gagawin sa buhay niya, yung sinasabi siya sa akin eh, actually, napagtanto ko lang, no, na parang similar siya sa situation ng mga ibang guests na nagsasabi na, parang kay Sam ata eh, parang yung nalala ko na pinakinggan ko na-confirm ko na hindi ako niloloko ng tita ko about something na kasi na moba ka na. Nalala ko isang episode na may nagsasabi doon sa kay Sam na moba ka na. Mm. Sa jeep, yung sa jeep. Yes. Yes. Oo. Oo. Ngayon si tita ganun. Noon pa lang, Merong dalaga siya. may parang either bumubulong o may nakukuha siya message na Oo. to save her. Oo. Yes. And lagi niya sinasabi, mula nung bata kami, sabi ng kanang ko, bigyan ko daw si ganyan ng ganyan. Sabi ng kanang ko, wag daw ako pumunta sa ganyan. Anong kanan? Siyempre, ganun kami dati, di Oo. ba? Oo. Anong kanan? Kahit nung sinabi niya sa akin yun. Parang, oo, naniniwala ako sa mga supernatural. Pero minsan skeptic din tayo na ano ba yung Oo naman. Oo. Oo, parang ganun. Then yung narinig ko nga, sabi ko, nga, no, similar pala yung situation. Siguro that's the reason why I reach out na rin. Sabi ko, parang, yung mga experiences ko pala is parehas din sa mga iba. Sabi Yes. ko, Oo. ayun. And then I listen to a lot of ano na rin, no? Ayun, sorry, Okay lang. na-stray na tayo sa ano. Naalala ko lang sa kwento ng family mo sa mother side. Naalala ko yung mga, I'm sure napakinggan mo yung kwento ni Olivia. Mm-mm. Pray sa yung tarot reader episode, Kasi parang gano'n rin yung family niya na isang tita niya, ganito yung ability. Yung isang tito niya. Yes. So yung sa kwento mo, parang ganun nga. Parang ganun, no? Oo. Mm-mm. Isang pamilya. So malamang kasama ka na doon. Ayoko nga, Ayaw Sir mo. Nick. Ayoko. Kasi gusto ko ng, pero minsan na ano tayo yun, napapalapit pa rin tayo sa mga ganyan eh. Yes, Pero oo. as much as possible, sana gusto ko yung tahimik lang. Tahimik lang, Ganun, yes, ganun. oo. Pero wala eh, talagang nagkakaroon tayo ng ng ganyan. Tapos, so ang napag-uusapan namin ng mga pinsan ko na nagkaroon kami ng an unwritten rule na rin, no? Pero Okay. verbal na sasabi namin na pagpaakyat kami ng bahay, ng second floor ng bahay, and may naramdaman kami, wag na kami tutuloy. Talaga? Hindi na kami, yes, so, Hindi na kami kita taas, bababa na lang kayo ulit. And we'll wait na lang for like 30 minutes or an hour, wait lang. or bahala Sorry, na, sorry. gano'n na lang. Basta doon na lang po kami sa baba na lang muna, sabi gano'n. Tapos, yung college days ko yun eh, kasi isang pinsan ko, nagkaroon siya ng
girlfriend na rin. No? Okay. So marami namang kwarto doon sa bahay. Ay, maraming kwarto tama sa bahay. Is doon muna Yes. siya nagstay. So parang naging okay din naman sa amin siya, si ate. Ganyan. To give you, si Lola kasi, that time, is mahina, hindi na siya nakakaakyat. Okay. So, baba lang siya. Oo. Oo, sa baba na. So, nire-arrange na yung baba, nagkaroon na siya ng kwarto, ganyan. So, balik tayo doon kay ate doon. So, nung gabi, bigla siyang, sumigaw. Tapos kasi yung bahay namin, yung pinaka-top, kasi ma-high ceiling siya yung Okay. bahay Yes. na yun Oo. eh. Oo. So, hindi na nila totally sinarado yung walls. Oo. No? In a way, maganda rin siya kasi pwede kami makapag-usap-usap ng mga pamilya kahit nakahiga na kami. Naririnig para namin yung isa't isa. Oo. Oo. Sa taas. Pero Oo. mataas naman, siguro parang mga 13 to 15 feet yung Okay. taas nung isang room. Parang. So hindi ka pwedeng mamboso kung ano, Yes. manggulo Oo. ka sa ganun. Oo. Nagsisisigaw siya. Ganun. Tapos, Si Lola, si ah, Lola mo. hindi po. Yung girlfriend ng Ay, yung pinsan ko. girlfriend ng pinsan mo. Oo, sisigaw siya. Tapos ako din, nagulat din ako. Oo. Ganun. Sabi ko, ano yun? Sabi ni pinsan ko, ano nangyari sa'yo? Ganun. Tapos bigla siyang tumawa. Wala. Sabi niya nanaginip ako ng nakakatakot. Sabi niya gano'n. Di siyempre, nag-iising nga kami. Ano ba naman yan? Ganyan. Tapos tita ko rin, yung tita ko rin, Mm. gabing-gabi na. Tapos Mm. bigla kami naputol yung pinag-uusapan namin kasi sabi ni Lola, oh, ano nangyari dyan? Ay, Nay, sabi gano'n. Wala, Nay, ano lang, Uy, Alpe, sabi gano'n. Pinsan pa nga ng pinsan ko. Mm. Babain mo lolo mo at nasa hagdanan. Baka mahulog yan. Mm. Sabi gano'n. Mm. Kasi syempre, dahil hindi nga siya pwede na. Which is sa pinsan ko, siya yung pinaka-closest sa stairs namin. Yes. Oo. Okay, sige. Sabi niya, La, huwag ka nang aakyat. Bukas siyang pinto. La! Tapos bigla siyang, nagmura siya. Sabi, takbo siya sa kwarto. Oo. Kwarto niya. Oh, bakit? Sabi niya, walang tao sa hagdanan. Sabi niya, ano walang tao? Tingnan mo, baka nahulog ang lola. Oo. Di, Oo. di, wala siyang magawa. Sabi ng Oo. nanay niya eh. Oo. Pahin mo, kasi hagdanan doon eh. Parang kita mo pa rin yung babae. Di ba Yes. sa Yes. hagdanan? Oo. Tinignan, nakahiga ang lola sa kwarto niya. Sabi niya, sarado yung Kasi parang ano lang siya, yung ginawa namin, parang makeshift lang na room. Room. Yes. Oo. So, Pero makikita mo kahit sa taas. tulog na tulog ang lola. Sabi niya ganun. Sino kausap mo? Sino kausap natin? Sabi niya ganun. Ewan, sabi niya ganun. Kaya sabi nila, sabi ng mga tita ko din is, yung mga entity doon sa bahay na yon is, minsan may something na sinister. Minsan naman tumutulong Oo. or Oo. or parang nagche-check kung okay Yes. ba kami, Oo. ganon. Tapos isa naman, ito naman Sir Nick, hindi to something supernatural. Okay. Pero ang feeling namin there's something supernatural going on with that person. Okay. Okay? Di ba nakwento ko na we're living in sa compound. Yes. And then doon sa first house, yung isang tito ko doon is nagkaroon siya ng asawa from Visayas region something. So pakasal sila, ganyan. And then parang naging package deal kasama yung kapatid. Oo. Ganyan. May sarili naman silang bahay. Oo. Babae yun. Tapos nakikita rin naman namin siya, yung not the asawa, no, but the sister of the Yes. asawa. Hindi siya nagsasalita. Parang wala lang, dead ma lang, ganyan. Tapos nung one time, nandun ako sa baba, college na ako eh. Mm. Tapos, imbitahan na namin, parang nakita kami nakaputi, sabi ko. Nakaputi doon sa may, hapon lang to hindi sa not gabi. May nakatayo doon sa may bandang after ng bahay namin, doon sa pinsang ko. Between the Bicol's house, no? Yes, oo. And then my cousin's house kasi. Which is nasa kanya na yon that time. You know, may mga bata noon that time. Doon sa Bicol's house. Okay. Which is ngayon, malalaki na sila ngayon. Oo, Actually, yes, dito sa kabila. Oo. Sabi ko parang may nakatayo ka. So akit ako. Kasi parang Show nakabahan ako eh. Oo. Oo. Ang ginawa ko, umakit ako. Tapos, ate, which is yung girlfriend ng pinsan ko. Tingnan mo nga yung bitana. Tingnan ka nga sa baba. Tingnan mo lang, dahan-dahan ka lang. Sabi ko,
Hindi sumilip siyang gano'n. Oh, nagmura si ate. Mm. Yung kapatid ni ano, gano'n, ni tita, Oo. nakatayo lang dun sa nakatayo lang ta's nakatingin dun sa mga bata. Mm. Ako sumilip din ako. Tumaas yung balahibo ko, Sir Nick. Mm. As in nakatayo lang talaga siyang gano'n. Nakatingin lang siya at nakatayo. Oo. Oo, nakatingin lang siyang gano'n. Tapos, ako, "Ba't kaya gano'n 'yan?" Sabi natin gano'n. Tapos biglang pagsilip ulit ni girlfriend's my cousin's girlfriend, 'no. Ay, bigla siyang, putang ina, nagpamura siya. "Bakit?" Mm. "Tumingin sa'kin." Mm. Oo, sabi ko, "Uy," sabi ko, "Tumingin." "Oo nga," sabi niyang gano'n. Tapos okey na 'no, parang napagkuwentuhan namin Oo. magpipinsan. So, Oo. "Ba't kaya gano'n yun?" Ewan natin, sabi gano'n. 'Di natulog na kami, ganyan, ganyan. Mamaya-maya narinig namin dun sa kabilang bahay, nagmumura yung uncle ko, yung PUTA. Oo. Ganyan, ganyan. Tapos kakalampagan, dug, 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 ganyan, Oo. ganyan, ganyan. Tapos nag-ano yung gate, parang ano yun, sumalpak pa, Oo. gano'n, Oo. gano'n. Ganyan, ganyan. Nagdadabog, parang gano'n. As in talagang may commotion na dun sa Mm. kabilang Mm. bahay. So, si tita baba, sabi namin, "Tita, huwag ka ng bumaba diyan kasi mamaya baka nag-aaway sila, Away baka sila. Mm. oo, baka nagtatagaan na 'yan, 'di ba? Hindi natin alam kung ano, eh, 'di Mm. ba?" Mm. Mm. So, lumipas yung oras and then parang umaga na, ayun na, siyempre tanong-tanong na, Mm. anong nangyari?" Yung kapatid nga daw ano, sinakal yung kapatid niya Ah, nung gabi. oo. Oo, tapos mura daw ng mura. "Patayin kita," ganyan, ganyan. Mm. Tas nanlilisik daw yung mata. Mm. Tapos uncle ko siyempre asawa niya yun, Oo, yes. sinuntok niya yung Oo, yung kapatid, yung babae. hipag, Oo, oo. hipag niya, oo. Bumaba ngayon daw yun. Ang ginawa naman yung lola ko namang isa nandun sa harap, yun naman daw ang sinakal. Ah, Talagang nung gusto, babae, oo. oo, gusto talaga niyang manakit ng Mm. tao. Mm. Tapos sinabol nga ng uncle ko, tapos, sabi namin, nasaan na po yung ano, nasaan na dito yung ano, ayun, pinano namin sa ano, pinapapunta namin dito sa parang ano, mental ata. Hmm. Pero kukunin din 'yan, sabi, dadalhin niya, babalik na 'yan sa ano. "Eh, ba't gano'n? Eh, kulto 'yun, eh." Sabi sa kanya gano'n. Ah, "Ay, ano, kulto?" "Oo, kaya ano, kaya 'yan dinala dito para nga mapalayo sa kulto." Sabi niya gano'n. Eh, hindi naman namin alam na ganyan na pala yang ano, kalala. Tapos ang naisip grabe. namin, Oo. isipin natin, Sir Nick, nakatayo siya do'n, tinitignan niya yung mga bata. Mm. So, ibig sabihin, baka gusto niyang saktan o patayin May yung mga masamang bata. balak, oo. Oo, siguro Posible. may tao lang dun sa loob na tingin niya makakalaban sa kanya kaya siya umalis. Mm. Naghintay siya ng ilang oras na, "Ito na lang, si kapatid na lang sakaling ko kasi ito Oo. pinakamalapit, eh." Parang gano'n. Oo, oo. Oo, ta's yun. So, parang ewan namin kung mentally ano Oo, lang siya yes. Oo, oo, or oo. something. Pero kulto, as far as I know, kulto, maybe they have something different na ginagawa, which is not normal, which is not, I don't Saan know. saan saang probinsya galing? Sa Visayas daw, eh, Visayas Hindi region. hindi specific kung saan eksakto. Hindi, ayoko Oo. tanungin Oo. kasi baka sabihin inaano ko sila, Oo, eh. tsini-tsismis mo, eh, 'no? Totoo Opo, naman, totoo naman. oo. Tapos ayun pala, may nakalimutan pala ako. Hmm. Nung mas bata ako, sorry, na-skip Okey lang, yata. okey lang, okey lang. Nung grade 5 po ako, dun ko na ano din na yung isang uncle ko nga is meron siyang parang bantay in a way. Okey. Kasi yung hindi pa namin inaayos yung house na yon, yung siya pangalawa sa lola ko. Do'n na ako nakatira, 'di ba, after my Yes, oo. mom died. Mm. So, naglalaro-laro ako sa may bintana. Yung bintana pa namin is yung copies, yung Yes. ini-slide, Oo, gano'n. oo. So, naglalaro-laro ako sa may bintana, which kasya pa ako no'n dati. Tapos parang biglang dumaan si uncle. Ngayon, yung side niya is, yung right side niya nandun ako. Okey. Kumbaga nandun sa bintana ako. So, Yes. siya yung kita ko. Mm. Pero dun sa left side niya, nakita akong babae na nakabelo, parang medyo nakabelo siya. Nakabelo, oo. Oo, tapos pareho silang nakayuko. Silang dalawa, siya tsaka Tito si mo ano. tsaka yung katabi niya? Oo, wala naman, 'di naman ako natakot.
that time kung anong naramdam. Wala naman ako naramdam na gano'n. Kaya diretso lang siya gano'n. O, tinignan ko lang siyang gano'n. Tapos, okay. Tapos nalala ko, sabi pala ng lola ko, sabi ka, tawagin mo ako pag andyan na si Tito, Hmm. Kakausapin ko sila kasi ni ganyan, yung girlfriend naman niya that time. Okay po, sabi ko. Ay, Lala, sabi ko, Lola, andyan na si Tito. Sabi ko, ganun. Ganun ba? O, sige, sige, tama-tama. Kakausapin ko si girlfriend niya, in name. So, labas si Lola. Ako, laro lang ako, lang pakialam. Oo naman. Punta siya sa dulo. Tapos mamaya-maya balik si Lola. Wala namang kasama ang uncle mo. Hmm. Sabi ko, meron. Sabi ko, meron po. Sabi ko, wala nga. Wala naman doon si tita, ganyan mo. Sabi sa akin, ganyan. Tapos naalala ko, kasi alam ko na nakita ko siya eh. Nakita ko Hmm. yung something. Doon ko na pagkakabit-kabit din yung mga sinabi sa akin ng tita ko na sa tita ko may bantay. Oo. Oo. Kasi, Siya yung may kinakausap. Siya yung may kinakausap, tama ba? Nabantay. iba pa po yun. Iba. Itong may bantay na to, God bless his soul, no? Kasi wala na rin siya, unfortunately. Itong uncle kong isang to, pag nagsalita siya, pag may kaaway siya, mamatay kayo, mamatay ka. Ganun siya eh. Mamatay talaga. Talaga? Oh my. Meron siyang about Yes. something with words. Yes, oo. Oo, kaya medyo kami doon, medyo din ako sa kanya, Ilag, aloof oo. din, ilag ako sa kanya. Oo. Kasi pag may sinabi siya something na ilan na yung nakaaway niya na na namamatay talaga. Oo. Kaya, pero, yung narinig ko naman na sabi ng iba, ewan ko sino nagsabi na may kabayaran siya. Posible. Di ba? Parang may payment siya after, magawin yun. Posible. Napag-connect ko yun, yung nangyari sa kanya after ng mga ilang years na nag-suffer din siya in a way. Unfortunately, nagkaroon siya ng sakit and then ilang taon. Sabi ko, yun siguro yung sinasabi dito nga sa podcast mo, direct, no? Na may bayad siya, may bayad din siya talaga. May Baka payment, parang gano'n. Yes, oo. Sana ba? May listahan ako dito yes, parang ito, hindi ko kaharap ko rin yung listahan mo eh. Opo Yung Tong Its din pa na kwento. Ay, oo, yung point it's ayun, so ito nga. Pero ito parang nagka-graduate ko na rin yata, o patapos na rin ako. Okay. Kasi that time, ang sideline namin, kasi mahilig kami put up ng mga parang small business. Yes, oo. Ganun. Alam ko katapos lang namin mag-repack or ng mga shirts, mga t-shirts, no? Okay. Kasi nagagawa kami printing dati. Yung mga pang banda-banda. Yung mga Yes, ganun. yes, oo. Bibili kami niyan sa Divisoria ng t-shirt tapos around 70, 30, 50 pesos lang ata. Basta ganun. Oo. So parang nag-chill na lang kami ni Insan. Tongits kami. Oo. Tongits kami, talo balasa. Yung ganun lang. Oo. Tapos yung isang uncle ko, which is yung nagsasalita mag-isa. Nagbubulong-bulong yan. Nag-ano kasi sa barangay. Okay. Parang tanod ata siya. Tama, tanod siya. Oo. So, normal na lang sa amin na every 2 hours, 3 hours, balik siya sa bahay, inom, kung ano man. Tapos, alas siya ulit. And that time, yung compound nun is madilim nung gabi. Of course, sa labas, hindi na nagbubukas ng ilaw. Okay, papalasa kami ganyan. Tapos, sarado yung door namin. Narinig namin, alam mo yung kalansing ng susi, shuffling, Yes. if you're looking for the, what key that you need to use, di ba? Parang gano'n. Oo. Gumagano'n siya. Ay, si Tito Data. Sabi niya, gumagano'n. Oo. Lasing nga ata, sabi namin gano'n. Oo. Binuksan na ni Pinsan. Binuksan niya ang pintong gano'n. Walang tao, Diyos ko, Lord. Pareho kayo narinig nyo. Opo. Pareho kayo Kasi, narinig nyo. Oo. sabi namin, akit na tayo. Tulog na tayo. Kasi tinignan pa namin gano'n eh. Kasi talagang wala. Ang dilim lang talaga. And then, si Tito, hindi siya nagbibiro ng mga gano'n. Kasi seryoso siya eh. Yes, oo. Actually, ito just to add lang, sorry, dami kong dinadagdag. Go lang. Lately, parang ang nana namin, si Tito, isang tito namin, tingin ko hindi niya kaya na alam niyang may nakikita siya Yes. or kinakausap niya. Kasi pag kami kausap niya, normal.
Oo. Normal yan. Pero pag siya lang talaga, mga ganun siya, bumubulong-bulong siya. Bumubulong-bulong, oo. Oo, ganun. Pero parang siguro nagkaroon din ng toll sa kanya yun. Na nakikita siya and hindi siya ready kung ano man, hindi niya matanggap na may nakikita rin siya ganun. Which is yung isang uncle ko, kabaliktaran, talagang ginagamit niya talaga yung Oo. ginagamit niya talaga yon for his ano, 'di Oo. ba? Advantage. Yes. And unfortunately, both of my titos are already passed away. Okay, okay. Mm. Ay, meron pala. Ito na, yung ating studio. Studio. Yes. Oo, The tama, tama, tama. studio. Oo. Yeah. So, this is way back, 2000 something. Hmm. So, ang course ko kasi is computer something, no? Sa Okay. isang computer school. Oo. Then, it's really weird, no? Parang out of, naman yung disconnected talaga yung OJT namin dun sa studio. The reason kaya kami nakapasok doon kasi yung classmate namin parang ninang yung isang direktor na babae, Hmm. matanda. Okay. Kilala siya actually. Kilala Okay. mo yun actually. So yun, di na, nakapasok na kami. Tapos, napunta kami dun sa old building. Dalawa kasi yung building na Oo. yun. Isang Yes. Oo. bago, Oo. isa. Oo. Doon Oo. kami sa tapes. Doon Oo. kami sa first few days namin, doon kami muna sa mga records. So, doing computer stuff like deleting, nililinis, tsaka doon sa mga resibo, sa mga receipts. Una sa receipts muna kami, nililinis namin yung mga iniscan na file ng mga commercials na nag-request for, airing their commercial, their ads. So, doon na muna kami. Tapos, after nun, half day, pag half day naman, doon na kami sa mga tapes. So, siyempre, fresh na fresh kami, ganyan-ganyan. Ito mga, like I could say, magka-asshole din itong mga tao dito. Oo. In a way, hindi sila asshole na salbahe. No? Oo. Malalaman natin, parang may explain ko kung bakit. Oo. Welcome kayo, ganyan, tutulungan kami, ganyan-ganyan. Ito yung mga tapes. Ito Okay yung po, sa baba, sige. no? Sa baba to. Tama ba ako? Iba pa yun. Yung pinaka-basement na yun eh. Parang, okay, sige, sige. Okay. Okay, sige. So, balik sa kwento, sorry. Okay po. Basta parang engineering siya eh. Yes, Minsan, oo, oo, okay. oo, Okay. nakapasok pa nga ako, nag-air yung, garden, Meteor Meteor Garden. Garden. Yes, oo. Meteor Garden. So, Oo. alam natin lang Oo. edad. Yun. So, nakikita ko doon, nagkaroon na kami ng idea how it works, and ganyan. So, doon kami sa tapes. Marami yan, mga ganyan-ganyan. Tapos, pansin namin, ako tsaka yung ibang kasama ko, mga kasugod ko. Doon sa loob ng tapes kasi, mahaba din siya eh, hallway. Mahaba din yung parang marami mga tape dyan, sila eh. VHS, Yes, yes. Super 8, may mga bilog-bilog pa, yung mga Mm. parang mamahalin. Every time nandun kami, dun sa pablip na lang, Okay. na pwesto ng mga tapes, laging umuhugong yung tenga ko Paano umuugong? sa kaliwa. Parang woo, Nabibingi ka. woo. Ay, parang yung Yan, ganun? Okay, ganyan, okay. ganyan. Oo. Sumasakit yung ulo ko, parang pag gumaganon. Na ayos ko na yung mga tape kasi pinapaayos nila dahil ganyan. Tapos pag balik ko, gulo-gulo na naman. Mga ganun eh. Sabi naman, siyempre kami Oo. dahil kami mga OJT, iglo mo yata. Oo, Yung oo, kasama ko dati. oo. Hindi sabi, hindi nga ako gumagalaw eh. Oo. Kasi yung tamad yun eh. Oo. Kumbaga, nanggugulang siya ng oras Oo, actually. totoo. Habang kayo gumagalaw siya. Ako pabibo Oo. ako. Kasi sabi ko parang baka malay mo, makapasok tayo dito. Ganun, Yes, oo. Nagugulo. Tapos, edi nakakwento namin sa kanila. Hindi, baka nagulo nyo lang yan. Yung mga empleyado doon, yung mga Oo. bisor, kung sino Oo. man, nalalaka pa sila, yung mga itsura nila. Tapos, edi, sabi sa amin, ito, punta ka ng doon sa new building, sa basement 1. Okay, sabi ko gano'n. Okay, sa basement 1. Ano po meron doon? Sabi ko, doon yung mga mamahalin na kasi, sabi. Explain pa sa amin kung gaano kamahal yung mga tapes, yung mga bilog na, yung film na pang ano. Okay, sabi ko gano'n. Meron ako nung crush na na ibang eskwelahan. Oo, sabi ko, bumili ako ng polo shirt. Okay. Bumili ako sa SM noon eh. Oo. Sabi ko, papogi ka. Kasi, Oo. cute din yung babae. Ibang eskwelahan.
So talagang sabi ko, dalawa na lang tayo. Sabi ko, alam mo yun, Oo. para meron kayong Oo. moment, di ba? Yes, oo, oo. Sige, sabi ko, sir, kami na lang dalawa po. Sige, sige, sabi ko. Teka, tingnan may inano yung ID niya para bumukas kasi Yes, nakaganon yung correct, correct. Oo, correct, oo. hindi basta-basta makakapasok. Nakapasok, oo. So ako, syempre, dahil may balak ko nga na maligaw-ligaw, Oo. nilakad ko yung buong loob. Nasa loob na kami. Tinignan ko yung buong, medyo malaki din eh. Malaki din. Walang tao. Sabi ko, nice. Sabi ko, ayos to. Tapos, sa mga hindi nakakaalam, yung shelves doon, hindi siya gagalaw mag-isa. Mhm. Kasi gagamit ka ng crank. Para magalaw, oo. And then yung crank na yun, nakatanggal siya lagi. Oo. So, kakabit mo siyang ganun, parang sa mga laro, mga Yes, oo. resident. Tsaka mo lang siya iikot. Yes. Iikot mo siya ng iikot na ganun. At tsaka lang gagalaw yung, it's either to left or to right na ano. So, ang ginawa ko, yung nasa gitna kami ng shelves, syempre, nag-aayos kami ng, tapos yung next na shelves na susunod is malayo talaga. Mm. Siguro mga 20 meters. Yung Okay. ganun, masag ganun, 20 feet siguro. Di, kwentuhan pa kami. Tapos mamaya-maya, iba na. Iba na yung nararamdaman ko. Hindi na papogi. Kinakabahan na ako. Na may something talaga, sabi ko. Kasi siyempre, dinalabanan ko nga dahil siyempre, Oo. ayoko maging pamacho Oo, tayo. correct, Dahil correct, oo. may babae kasama. Tapos bata, ano ka pa, college ka. Urge mo na papakit ka, ganyan. Tapos mamaya-maya, may nahuhulog na. Na tips. Yung mga tapes. Oo. Lord, sabi ko. Ganito ka pa kami. Ano yan, ganyan. Wes, kumusta naman yung ano mo? Alam mo na, yung Oo, tipik. oo. Tapos mamaya-maya, Sir Nick, ito na yung pinakamalupit. Narinig ko na. Narinig din niya. Umiikot na yung crank. Crank. Umiikot na. Mag-isa. Pabilis ng pabilis. Bumibilis. Oo, tapos dugdug, gumagano na. Ay, Diyos ko, Lord, ginawa ko. Ay, takbo na tayo. Sabi ko. Tapos di pagtakbo ko, yung mga shelves na yon, may mga exposed na bakal siya. Napatid ka. Hindi, sumabit yung t-shirt ko, yung polo shirt ko sa kaliwa. Punit. Sabi ko, jag pa naman to. Sabi ko, wak-wak yan, no? Tapos tudugo talaga ako. Talaga? Dugo talaga ako. Kasi hindi ko na hinintay na parang iipitin eh. Iipitin ako eh. Iipitin kami. Oo. Buti yung paglingin ko, magalaw. Magalaw talaga yun. Magalaw talaga, oo. Oo. Balik kami doon kay Sir ba yun? Namuta ko na yung pangalan niya eh. Sabi ko, sir, may multo po pala dito. Sabi ko gano'n. Ay, ganun ba? Sabi niya gano'n. Alam niyo ba yung sabi niya, opo, doon mismo yun. Sabi niya gano'n. Oo, tapos ano pa po? Sige, ganito kunin mo. Kunin mo yung episode something 1001 ba yun o whatever. Sinalang namin. Nakita namin sila. Andun sila. Bata pa sila. Mga totoy look pa sila. Oo. Kung sino yung mga nandun, kung makikita natin nasa YouTube, Oo. sila yun. Yung mga lokong yun. Talaga? Naloko sila. Pinagtripan nila kami. Parang hinaising nila kami na experience nyo rin muna yan. Parang ganun. Pero meron talaga. Oo. Meron po talaga. Tapos, andun si Liu Kao ko. Jaime Licao ko. Andun siya kasi alala ko talaga lahat nung pinanood namin eh, sabi niya. Ang naalala ko sinabi niya, hindi ako makapasok. Sobrang lakas, sabi niya. Sabi ni Jaime, Oo. parang sasabog parang ganyan sabi niya, parang sasabog yung ulo ko. Sabi niya, Oo. sa loob ng yung room na yun. Nung room na yun. Tapos nakita namin, nandun sila na nagbibigay sila ng mga experiences nila na may nagtatype, na gano'n. Sabi namin, ba't naman gano'n? Kaya sabi ko, Diyos ko Lord, itong the channel, Oo. may something pala dito, lalo dun sa vault. Kasi bagong-bago. Yes. Who would know na, diba, na Yes, have the idea na bago, tapos gano'n. Tapos ito nga sa luma nila eh. Tsaka pag nandun ka dun sa lugar na sa position na yun, nakalagay yung sasakit talaga yung ulo mo. Talaga. Oo. Sasakit talaga, sobra. Nagbibiro nga kayo, baka may tumatama sa ulo natin. Oo. Wag naman. Baka may tumatama pa ako para sa horror.
Pero yun na po yung yung sa Oo. ilang naman sa Grabe. Tapos nasira pa yung damit mo. Ang oh, tanong dyan, ito ang tanong dyan, Nakamura. aba. Nakadate mo nga ba yung babae? Hindi. Hindi. Wala rin sense. Nakakainis. No? Kasi wala, parang natapos na rin yun. Hindi ko na rin siya nawala na ako ng Oo. nawala na rin ako ng Momentum interest no? eh. Oo. Oo. Wala namang sayang lang yung jag pa naman na polo shirt yun. Oo nga, yung polo shirt mo, duguan ka pa. Diyos ko. Kakaiba. Salamat ulit, Biyaherong Nakamura. Maraming salamat ulit. Abangan nyo, may part 2 pa nga. Gaya na sabi ko, ito ang chapter 1 ng kwento niya. So, abangan natin next week ang chapter 2. Mas nakasenter kasi ito sa mga early years niya. And yun, yung mga experience niya sa nanay niya. Next week naman, share natin ni BN. BN, para mas maiksi si Biyahero Nakamura. BN, ang experiences niya sa BPO industry at iba pang mga huntings sa buhay niya. Kung may kwento ka, gaya ng mga kwento ni BN o ni Nakamura, pwede mong share yan, pwede mong email yan sa paranormalsph@gmail.com. Kung nagustuhan mo rin ang mga ganitong kwentuhan, baka gusto mong mag-subscribe sa podcast. Mahanap niyo ang podcast sa YouTube, Spotify, Facebook, Apple Podcast, Twitter, X, Katik Katok, parang kating ko. New episodes every Thursday, 1:37 p.m. on YouTube and 5 days after, Tuesday, 7 p.m. on Spotify. Nagbabasa lang tayo ng comments, iba-ibang comments this week, galing sa ibang comments sa YouTube, Spotify, from different episodes. Sa episode 118, Love, Loss, and Ghost Riders sa Spotify. Comment ni Sion. Maraming nga sa White Plains. Ang dilim doon every night and somehow I see things there. Ayan, ano ba nakikita mo doon, Sion? Sa dalas ko dumaan sa White Plains actually, wala akong nakikita. Yung R. Lapids lang nakikita ko doon. Pero again, sa mga oldies gaya ko, kung naalala nyo yung White Plains dati, again, back in our days, sobrang dilim dyan. Again, baka kaidaran ko to si Sion kasi alam niyang madilim nga dun sa White Plains. So, nung huling daan ko, last week kasi, medyo maliwalas na. Sa episode 185 naman, sa YouTube comment ni Being Wise 218, na-enjoy ko yung pakikinig kay Marie. Feeling ko maganda siyang babae. Masarap mahalin. Marie, ayan na. Masarap ka daw mahalin. Sabi ni Being Wise. Baka gusto niya mag-meet up. Pero busy yata si Marie sa ngayon. Sa mga bagay-bagay. Hindi ko alam kung tapos na yung kanyang pagka-busy. So, pag hindi na siya busy, Being Wise, message mo ako. Padalang kita ng picture. Joke. Marie, huwag ka maghalit. Peace tayo. In episode 193, The Collector naman, sabi ni Mark, remember this. Pagkalamig ang I think ang term is pagkamalamig. Pero ang sulat niya, pagkalamig na ang presence, spirits yun. Pag naman mainit, elemental or demonic presence ang paparamdam. So, correct ko ang baka typo siya. Pag naman mainit, elemental or demonic presence ang nagpaparamdam. So, ganun ba yan? So, yun ang insight ni Mark bilang isang experiencer. Pag sa iba dyan, ano bang experience nyo? Pag malamig nga ba? Spirits ba? Tapos pag mainit, feeling elemental or demonic ang nagpaparamdam. So, curious ako. Sabihin nyo sa mga listeners dyan na sensitive. Ganyan ba ang experience nyo? Same rin ba para sa inyo? Sa episode 214 naman, Closing My Third Eye, sabi ni Benny Rue, may nakapagsabi sa akin na effective ang pagkanta ng kanta sa simbahan. May nakapag-try na ba? So, I guess yung mga Catholic songs ba to? Or kahit Christian songs sa simbahan, nakakatulong daw. According kay Benny Rue, nakakatulong ito mag-close ng third eye. So, sa mga nakikinig dyan na practicing kayong of your belief system at mag-participate kayo sa church, kumanta kayo sa parts na may kantahan. Tignan nyo kung makaklose nga ba ang third eye nyo. I guess you have to try it with intention. So, parang experiment na tayo ngayon, ha? So, paki-experiment, tapos balitaan nyo kami. Update nyo kaming mga listeners kung ganun nga ba. Gumagana nga ba yun. Sa episode 123, Hospital Stories, may comment si Phoebe. Lately na-addict ako kay Sam. Aba,
Yung kwento niya nakakatakot pero ako naaaliw at nangingiti. Sabi niya. Ayun, mga adik kay Sam pala. Abangan nyo lang, may mga bago tayong parating na episode about Sam. Pwede nyo rin hanapin sa TikTok. Nagsistream siya ng live doon habang naglalaro minsan. Wait lang, sorry. Last na natin, meron naman from Lina. Sabi niya, na-miss ko si Liz. Miss nga naman talaga si Liz. Kaya nagkita kami last week. Nagkita-kita kami ulit nila Liz, nila Sam, kasama si Aling Jo, kasama si Coach John. Bumisita na kami finally sa kinukwento niyang haunted house na bago nilang nilibatan. Hindi ko alam, sabi nga ni Sam, sa kasong ito, hindi na yung bahay yung haunted. Yung tao na yun. Yung tao na yung haunted. Medyo magulo pang kwentuhan, i-edit ko pa siya kasi 4 na mic kami noon, so kailangan kontemplahin, paiba-iba yung pwesto. So, ayan, tinitimpla ko pa yung kung paano ko i-edit. So, abangan nyo na lang, may magkakaroon yan, ang Haunted House ni Liz, ang bagong Haunted House ni Liz. Ewan ko, anong title ko, bahala na pagdating na doon. Anyway, before tayo mag-adios at mag-ready para sa chapter 2 ni Nakamura, mag-thank you muna tayo at mag-shout out sa ating mga paranormal Patreons and coffee supporters. Thank you, April, Arian, Biker Mama, The Count of Monte Cristo, J3, Laura, Liam, Mark, Kent, Erica, Jan, Janelle, Chris, Francine, Fallen, Joe, John, Jervy, Strawberry Fields, Leah J, Jella, Aimee, Eleanor, Gracie, Cat's Cat, Jelly Beans, and Ready Set. Patreon is one of the ways to support the podcast. There are other ways to support, of course. You can recommend it on Reddit. So, salamat sa mga nagre-recommend dyan sa Reddit. Nakikita ko yung post nyo. Hindi ko lang mahanap para ma-credit kung sino nagsabi nung recently. Pero ikaw yun. Kung sino ka man nag-comment recently na sabi mo, direct ako yung nag-recommend sa Reddit. Salamat sa iyo. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. Maraming salamat ulit sa inyo lahat. Please stay safe. Hello peeps! Represent! Ayan. May napakinggan ako recently sa isang episode ng American Alchemy with Peter Levenda. Isa siyang CIA historian. Anyway, sa may 57-minute mark, may nakwento siya tungkol sa experience niya nung bata siya na may spirit communication yung pamilya nila. So, meron daw mga katok sa wall, table levitation, may mga ganun manifestation. So, nakikita niya ito, high school pa lang siya. Anyway, may nasabi siya, and naalala ko nung sinabi niya to, ang dami na rin medyo nagsabi nito sa akin sa podcast, sa chat, or sa email, sa Discord. Ang sabi niya, ipaparaphrase ko na lang. Ipaparaphrase ko yung sinulat niya, sinabi niya. Pero kayo pwede niyo pakinggan in its entirety. Sabi niya, these things happened only in the beginning because that sucks you in. Once that happens, you cannot deny the evidence of your senses. Meaning, nangyari na, maniniwala ka na, di ba? Parang hunahook ka na, uy, may paranormal, meron talagang life after death, merong spirits, di ba? Sabi niya, there's nobody behind it. There is no hoax because it's just you and your family witnessing it. And what happened was, sa kanya, after that, members of my family became sort of entranced with this process to the point where the phenomenon didn't matter anymore. It was the contact with the spirits from the other side that became an overriding thing. So technically, nawili sila sa spirit communication na nagaganap. May nakukuha silang information at syempre, nadadala sila ng mga kausap nilang spirit at binibigyan silang information, di ba? At one point daw, may binigay sa kanilang information na magkakaroon ng aboriginal uprising sa Australia. Labas daw ng Perth. Very specific daw yung details. Madami daw mamamatay
At lahat ng information na to ay galing lang sa Ouija board. Ouija board. Baka mabaril ako ni Bungo TV dito. Ano ba yung Ouija Ouija board. So, pumunta daw sila nung nanay niya sa Australian Consulate. Kasama siya noon. Pumunta sila sa Australian Consulate sa New York para i-warn ang paparating na sakuna. At syempre, dinedma sila ng Australian Consulate. Wala naman talaga nangyari. Hindi nagkaroon ng aboriginal uprising. At sabi ni Peter na parang dun siya natauhan. Natauhan na, oo, may phenomena. Nahuhook sila nung simula. At totoo yung hook. Totoong merong spirit communication, may levitation, may mga katok. Pero eventually, nadala sila sa communication. And in his words, ito sabi niya, then you make a lot of assumptions about what's behind the curtain and you follow this to wherever this leads. And para sa kanya, medyo malaking pagkakamali yun. Pero sabi niya rin, pay attention to it, take note, kasi baka maging useful yung information at yung experience na ito sa future. At tanggapin mo na nangyari yun sa iyo, na-experience mo yun, na hindi ka nasisiraan ng ulo, nangyayari talaga yung ganyan. Pero huwag ka mawawala ng critical thinking. So, pakinggan nyo na lang. In the end, iba pa siyang sinasabi, pero marirelate ko rin lang na ito yung mga narinig kong stories, di ba, sa inyo, at experiences ng mga nabasa ko at nakausap ko sa podcast. Just because meron ka nakakausap from the other side, especially for the people na hindi pa developed ang intuitive senses, malaki ang chances na pwede kayo maloko. Ang sabi rin ni Peter Levenda, minsan itong experience na ito from personal beliefs and experiences, nagiging ideology. So ano nga ba ang ideology? Ginugol ko yan. Pagkarinig ko, di ako know it all. So anyway, ang ideology ay coherent set of beliefs, ideas, and attitudes that explains the world and often includes a vision for how society should be structured. So, ang examples niyan, communism, capitalism, liberalism. So, again, these examples are not necessarily bad, but they have been refined through their inception. Since nagkaroon ng ideas na ganyan, medyo na-refine na yan, di ba? Pero nung start, medyo may ideologies siya na medyo skewed, na hindi realistic, na masyadong idealistic, let's say. Anyway, imagine ko, for someone to develop a spiritual ideology, based on their experiences, dahil may communication sila with spirits, paano if mamanipulate nila yon for their own needs and wants? Diba? So yes, they have spirit communication. So yes, they have information that they are feeding that is true, that is applicable to some. Tapos, yung belief mo in that person, yung belief mo in that ideology, kahit ano na lang sabihin, totoo na. Maniniwala ka na, susunod ka na, diba? So yun yung, I think yun yung pitfalls, yun yung possible points na kailangan mag-ingat ka rin. Diba? So sa spirit communication naman, pwede kayong ma-mislead. Pwede kayong i-feed sa simula ng spirit, yung mga totoo na masasabihin sa inyo at gusto mong marinig. And sa latter part, pag 100% ka nang naniniwala, may mga papagawa sa'yo na manipulative, diba? Manipulate ka na. And narinig yun naman sa ibang guest, maraming deceptive spirits. At oo, syempre sa simula may novelty yung experience na ang dami rin naman umamin dyan ng mga past guests na they have been deceived even if they are very highly intuitive, di ba? So papaano pa yung hindi intuitive? Papaano yung nakakarinig lang ng mga katok, nakakarinig lang ng mga bulong, di ba? So yun nga, observe and use critical thinking before making decisions that could affect your life and other people's lives. Agree ako sa nasabi ni Peter Levenda na sa interview niya, sabi niya, ideally, psychologically and mentally strong ka kung gagawin mo ito. Kailangan apply mo pa rin ng critical thinking bago ka basta-basta na lang susunod sa isasabihin sa'yo ng kausap mong spirit. Ayun, naging lecture na naman. Galing sa isang manhid na hindi nakakaramdam at nakakarinig na spirits. So, sa mga may spirit communication na experiences dyan, consider my comments as someone who has not had spirit communication but has observed and analyzed, I can say at least 100 first-hand stories about it. So this is purely from an outsider's perspective, looking in. Ayun. Yun na muna, LL Peeps. At alis na ako. Sige, bye-bye.